Walang lugar ang sobrang pag-aalala sa buhay ng nakakaalala na ang Panginoong Hesus ay hindi lang buhay, kundi nananahan sa puso ng bawat mananampalataya. Maraming tao sobrang mag-alala. At kung tutuusin, marami naman talagang pwedeng katakutan sa buhay. Pero mahirap na gawain ang laging mag-isip at mag-alala. Ang ating pong pag-aaral ngayon tungkol sa pag-alala ng labis, when you worry too much. Pag sobra kang mag-alala, mamroblema, ano kaya ang dapat gawin? Salamat Panginoon dahil kayo'y buhay at kayo ang buhay na siyang pwede naming asahan, pagmulan ng aming sigla, ng aming pag-asa. Turuan niyo po kami Panginoon na laging maalala ito at ngayon sa aming pagtitipon, mangusap po kayong may kapangyarihan. Pauwiin niyo po ang aming mga pangamba, mga alalahanin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at linisin niyo kami sa aming mga karumihan. Punan niyo po ang aming mga kakulangan at pagingdapatin niyo kaming tumanggap ng karunungan, pagpapala, pagpapalaya mula sa inyo. So we ask you, Father, to be the speaker. Enable us to bask in your glory, Lord, in your love, and to enjoy your presence, and to be liberated and empowered by your word. Speak powerfully. We reject all lies and falsehood in the name of Jesus our Lord, and may your truth set us free. Father, we thank you in the name of your Son, our Lord Jesus. When you worry too much, you might be having too much idleness. Pag ang isang tao maraming panahong mag-alala, siguro maraming sobrang free time. Hindi masyadong abala, hindi masyadong busy. Sabi nga ng Handbook of Proverbs na tinipon pa noong 1855, an idle mind is the devil's workshop. Ang isip na hindi puno ng mabubuting bagay, pinupuno ni Satanas ng mga alalahanin at mga kasalanan. So ang dapat gawin kung sobrang maraming panahon para dyan, get busy or get busier. Kaya marami po sa nagkakaedad na mas magpag-alalahanin. Warrior. Kasi maraming panahon mag-isip. Laging nakaupo, nanonood ng paglubog ng araw. Madaling araw pa lang ay mga gising na. At kung minsan ay hindi pinapayagan ng kalusugan nila na sobrang maging aktibo, marami tuloy oras mag-isip. Kaya maaari namang punuin ang isip ng ibang bagay at nang hindi magkaroon ng lugar ang pag-aalala. Pero ang maganda, lalo't pinapayagan pa tayo ng ating katawan, is maging abala sa pagkilos. Work. Because work tires our body and shuts off our minds. Try tiring yourself during the day with work, with exercise, because moving well, is good for us. It gets our blood flowing at naitataboy ang mga pangungulila, ang mga kalungkutan. Kaya mahalaga ang tao busy. Pero yung sobra namang busy, ganun din ang nangyayari. Because too much preoccupation can backfire. Sabi nga na, many fears are born of fatigue. Pag ang isang tao ay sobra-sobra din namang pagod, ang isip niya nagkakaroon din ng mga kalungkutan at